mga ka-reaction, nawawala po si Trililing. Nawawala po si Trillanes, nananahimik si Trillanes. Nananahimik si Trillanes kasi bakit? Tuta siya ni Tamba. Hindi siya pwedeng mag-ingay ngayon kasi tatamaan yung amo niya. Yung amo niya, dalawa yung amo niya, si Saldico at si Tambaluslos. O hindi siya pwedeng mag-ingay, nawawala si Trillanes, nananahimik. O pakinggan mo na to. Nasaan si Antonio Trillanes? Nasaan si Antonio Trillanes? When it was Sara Duterte's 125 million confidential fund, he was so loud, non-stop, making sure that everyone heard him. But now that the flood control scam is exposed, billions, even trillions gone, he is so silent. Zaldico and Romualdez are already named in this issue, but Trillanes has no word, no outrage, no anger, nothing. Nakakaduda. That shows that he is not really fighting for the people. He's only fighting the Dutertes because if it's them, he makes noise. If it's others, he disappears. And that is why he is no longer an elected official. No wonder he didn't win, because people already saw the real Trillanes. Utang buot. Putang ina mo raw, Trillanes. Putang ina ba sinabi niya? Ito na po mga ka-reaction. Alright, Reaction TV Base. Nagbabalik reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin yung mga ka-reaction ha. Mantangin po ninyo, mga eroplano at helicopter ni Saldico. Wala na daw, di umano. Sabi po ni Jason Sa, ni Senador. Si Senador Jason Sa, ako gusto ko maging senador ito, magaling eh. Ito mga ka-reaction, ayan mga ka-reaction. Ito, basahin ko ha. Mga luxury vehicle na itakas na. Eroplano at helicopter ni Saldico na ilabas na ng Pilipinas. Ayon sa isang informante ng pahinang ito mula mismo sa loob ng kampo ni Ko. Nito lamang Wednesday, nag-online meeting ang mga opisyal ng SunWest at isang hindi nakilalang piloto, ang usapan ay tungkol sa pagpupuslit palabas ng bansa ng mga air asset ni Ako Bicol Party List Elizalde Salcedo Ko. Kahapon ng umaga tuluyan nang nailabas yung chopper papuntang Malaysia sa isang television report. Kagabi lahat ng mga luxury cars at sports utility vehicle at security backup unit ni Congressman Saldi ay itinakas na rin mula sa parking area ng isang kondo sa BGC. Kabilang dito ang isang Maybach Mercedes-Benz 680, Cadillac Escalade at iba pa. Naku po mga ka-reaction. Ito po mga ka-reaction, nakapost po ito sa page po ni Manong Jason Sa. Ayan o, meron pa siyang isang post dito. Di umano ito tatay ni Atayde. Tatay daw niya to mga ka-reaction. Ito panggang po natin ha. Malupit po to. Magkano? 121,000. 121,000? Ano? Ano ba kinain natin? Baka mali, baka kulang yan. Baka kulang eh. Teka, baka kulang. Dala kong pera. Tara. Oh. Kulang ba no? Kulang? Akala ko 1,021,000. Grabe po yan o. Bilis sa'yo tangakan na. Hindi, kanina pa hiningi eh. Bilis sa'yo tangakan na. Si ano po yan? Grabe talaga mga ka-reaction. Grabe po yan o. Si ano po yan? Art Atayde. Yung po yung tatay nung asawa ni Maine na si Maine lamang po yung nagsasalita at inaano po ni Maine na anong tawag doon? Yung dinidepensahan po ni Maine ang kanyang mister. Siyempre naman, kahit sino didepensahan niya. Ayan po mga ka-reaction. Naku. Kaso laban sa mambabatas, napakahina, former Negros Oriental Congressman, pinayagang makapagpiyansa ng korte. Nako, ayan o. Nakapagpiyansa na po, kakunti lang, 120,000. Malaya na po si Tebes. Nako. Yan ang sinasabi natin, si Attorney Topacio po ang may kagagawa ng lahat. Diba, Attorney? Tawagan kita isang araw, Attorney ha.
mag-meeting tayo, okay? Alright, ito mga kareaksyon ha. Ito naman, ito yung sabi po ni Manong Jason sa Congressman Arjo Atayde. Sino itong mamang ito? Mukhang hindi maganda ang kutob ng kapitbahay ko. Ayan po mga kareaksyon. Sino po yan? Ayan sino po yan? Hindi ko po kilala yung mga kareaksyon eh. Hindi ko po kilala. Yan, hindi ko po kilala yung mga kareaksyon. Ayan yan po yung nasa, ayan yan, may text pa, may text message. Basahin po natin yung text message. Sabi dyan, pre, may kilala ka bang mga kontraktor na naghahanap ng project sa DPWH? Oo, pre, sa Quezon City, Pers DPWH. Sige, pagtatanong pre, kalsada. Sige, pagtatanong pre, kalsada. Flood control project, 250 million. Sinong sasabihin ko maghahanap? Ang congressman kamo, si Kong Arjo Atayde. Ayan mga kareaksyon, no? Ano daw details ng project, pre? Ayan mga kareaksyon na nakikita po ninyo, binabasa ko na lang ha. Ano daw detail ng project, pre? Tinatanong ng contractor, flood control kamo, 250M. Sinabi ko na flood project, 2026. Baka may ibang details pa diyan. Nako. Ninyo Manalo Dionisio, hindi ko po kilala yan ha. Ayun mga kareaksyon, si Atayde to, tinitingnan po niya yung project niya diyan sa may Wawaw Builder Ayan, I never dealt with them. Arjo Atayde, ayan, Wawaw Builder mga kareaksyon Quezon City, Percy Street, Quezon City. Wawaw Builder Ghost Project. Wawaw Builder po yan mga kareaksyon di ba? Ayan mga kareaksyon. Ako, ba't kaya nangingialam tong Atayde na to? Ayan mga kareaksyon. Yan. Kilala po ba ninyo yan mga kareaksyon? Yan po ang ating Bongbong Marcos Jr. Birthday daw po niya. Pag-usapan natin ang birthday niya yan. Galing naglalakad. Di ba? Galing. Hindi drug addict yan. Hindi cocaine addict yan ha. Hindi, normal lang yan. Ako, gumaganyan din. Gumaganyan din. Di ba, kumakain lang ng chewing gum. Di ba, ang galing. Di ba, replay. Yan, close up. Yan, di ba? Tapos sabi niya, hindi siya drug addict. Yan, di ba? Di ba, Dito tayo mga kareaksyon ha. Hindi bilib sa binuong Independent Commission para imbestigahan ang flood control scam ang dalawang nag-imbestiga sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Nako, mayroong problema po na nagre-reklamo na. Itong mga taong hindi na makahinga sa sama ng loob. Yung mga nag-imbestiga dun sa ill-gotten wealth. Mantakin mo mga kareaksyon. Itong Marcos Sr., meron din pala siyang kaso pagdating sa flood control. Si Marcos Sr., hindi si Junior. Si Sr., meron siyang kaso, Kinakalkal niyo yung kay Pangulong Duterte ngayon, naglalabas ang baho ninyo. Panoorin po natin to, at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Merong kaso, si Marcos Sr., sila pala yung pioneer, sila pala yung nag-pilot, ano ba yung tawag doon? Naging pilot, yung nagsimula, pilot program, nagsimula sa flood control scandal. Pakinggan po ninyo. Bilib sa binuong Independent Commission para imbestigahan ang flood control scam ang dalawang nag-imbestiga sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Punto ni dating Presidential Commission on Good Government Commissioner Ruben Carranza, hindi lang sa kredibilidad ng mga bubuo ng komisyon masusukat ang independence ng isang independent commission, kundi sa kredibilidad ng mismong Pangulo na mag-a-appoint ng mga miyembro nito. Hindi pa kasi anya inaamin o isinasauli ng Pangulo at ng kanyang pamilya ang napakinabangang ill-gotten wealth. Kabilang dito ang yaman na nakuha sa 15% kickback na kinubra ng kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa mga flood control projects din noong panahon ng diktadura. Kabilang na ang mula sa mga Japanese contractors, gaya ng pinatotoo noon sa isang testimonya ng Public Works Secretary ni Marcos Sr. na si Baltasar Aquino.
Nasa pagitan ng $5 to $10 billion ang tinatayang kabuang nakulimbat ni Marcos Sr. at mga cronies nito sa loob ng 20 years, habang nasa $3 billion pa lang ang na-recover ng PCGG as of 2022. So kung gusto niyang magpakita ng akbang para paniwalaan siya na seryoso siya, no? At totoo yung sinasabi niya na lalabanan niya yung corruption sa flood control, siguro ang unang-unang kaya niyang gawin na walang tututol, no? Walang magsasabing huwag mong gawin yan o hindi yan patas o gusto mo lang tumira sa kalaban mo, i-surrender niya yung pera hinita nila, na ninakaw nila mula sa flood control projects noong panahon ng diktadura ni Marcos. Inaamin namin na pati kami, yung pamilya namin Marcos, ay nakinabang sa corruption sa flood control, isoli niya. O bayaran man lang niya yung estate tax na ilang bilyones din. No? So there are many steps that Marcos Jr. can take to demonstrate some credibility, to show that he is acting in good faith and not just to go after his family's political opponents while saving himself and his family. Ganito rin ang pananaw ni JC Punong Bayan, ekonomista at nagsulat ng librong False Nostalgia na nagdokumento sa ilang Marcos myths. Ayon sa libro, patunay ang ruling ng Korte Suprema na may ill-gotten wealth ang pamilya Marcos, kabilang ang multi-million-dollar Swiss bank deposits na na-forfeit in favor of the Filipino people. The problem with that is any kind of anti-corruption statement or stance coming from President Marcos does not have much credibility, in the sense that the president himself is involved in the corruption that happened during his father's time, and also the president himself has been implicated in various anomalies and also controversies in corruption when it comes to corruption during his father's time. So in other words, the president must come clean first before any anti-corruption effort on his part can have any credibility. Hindi rin malinaw kung magiging matagumpay ang binuong komisyon base sa kinahinatnan ng ilang nagdaang komisyon. Halimbawa, ang Independent Commission na nagsabing hindi ligtas na itayo ang Bataan Nuclear Power Plant noong 1970s, initsipwera ni Marcos Sr. at tinuloy pa rin ang pagtayo ng planta na ayon sa PCGG at Korte ay pinagkakitaan din ni Marcos at kroni nito. Ang Agrabah Commission na nag-imbestiga sa assassination ni Senador Ninoy Aquino, sinabing bunga ito ng military conspiracy, humantong sa paglilitis at pagkakulong ng mga sangkot. Pero hindi binanggit kung bakit gustong ipapatay si Ninoy. Nako, mga reaksyon yung sinasabi natin. Alam po ba ninyo mga kareaksyon na naisip ko dito? Ito lang po naisip ko dito mga kareaksyon. Halimbawa, naging presidente si VP Sara Duterte. Halimbawa lang. Pero sure yan. Sigurado sisingilin ni VP Sara Duterte ang estate tax ng mga Marcoses, ang mga nakulimbat nila sa flood control noong unang panahon, at sisingilin lahat ng mga katarantaduan ng ama ni Bongbong Marcos. Sisingilin niya ni VP Sara Duterte. Yun lamang po ang nakikita ko, yung reckoning na sinasabi ng Pangulong Duterte. Kaya kung ako magiging advisor ni VP Sara, sisingilin lahat yan, yung estate tax, lahat ng, kung kailangan ikulong yung nanay niya, paano mo ikukulong yan, hindi na naglalakad. Si Bongbong Marcos na lang ikulong, di ba? Siya yung tagapagmana di ba? Kaya kapag naging presidente si VP Sara Duterte, lahat ng katarantaduan ng mga yan, nung unang panahon, ay pababayaran yan. Sisingilin ni VP Sara lahat yan. At kung natumbok ba ang mastermind ng krimen? Ang Davide Commission, inimbestigahan ang ugat ng kudeta laban sa gobyerno ni Pangulong Corazon Aquino noong 1989 at nirekomendang kasuhan ang mga sangkot na sundalo at paimbestigahan sa DOJ ang mga sibilyan na may pananagutan. Habang ang Truth Commission naman, na binuo ni Pangulong Noynoy Aquino para imbestigahan ang mga anomalya sa administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, idiniklarang unconstitutional ng Korte Suprema dahil nilabag daw nito ang Equal Protection Clause sa pagtutok lang sa isang administrasyon na maaring gamitin lang daw sa paghihiganti. Isa sa mga Supreme Court Justice na bumoto para ibasura noon ang Truth Commission, ang Executive Secretary ngayon ni PBBM na si Lucas Bersamin. Git ni Punong Bayan, dapat matutukan din ang reforma sa paggawa ng budget para matiyak na hindi na mauulit ang mga anomalya.
if this commission is to have any credibility, then it should actually go after the previous budgets as well, in the sense that this is not at all a new pattern of corruption, and corruption in public works has been going on for a long time, and we also should ensure that corruption in public works does not happen anymore in future budgets, because there's always a risk that all of this will reemerge next year or next year. So rather than, for example, just focus on punishing individuals who are implicated in the current budget scandal, there should be efforts as well to implement reforms in the budget process itself. In other words, you should change the incentives and the incentive structures that led to or gave way to this colossal amount of corruption in the first place, and not focus entirely on the personalities involved. Kaya milagro nang maituturing kung hahantong sa pagkakakulong ng malalaking isda ang bagong Independent Commission. Kung hindi, ay magiging malaking paasa na naman ito sa taong bayan. Yung mga naniniwala kay Bongbong Marcos, mga ka-reaction, na merong kainat na ng ginawa niyang Truth or Independent Commission, mga mga taong walang utak. Diba, malaki rin pala ang utang ni Marcos Sr., ha? Malaki rin pala ang kanilang pananagutan, ha, mga ka-reaction. Malaki rin pala ang pananagutan nila sa flood control nung panahon ng tatay niya. Dito naman po tayo, mga ka-reaction. Umihiling na mag-happy birthday doon sa Davao del Norte, mga teacher. Pakinggan po ninyo kung ano nangyari dito sa birthday blah blah ni Bibi Ama ng mga teacher. Ayan o, for all the teacher of Davao del Norte, Division Region 11, happy birthday President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tingnan po natin, ha, dapat kakanta sila dyan, eh. Alam po ninyo kung ano sinisigaw nila? Tumpak, alam ninyo. Duterte ang sinisigaw. Pakinggan po nyo. Oh. Narinig po niyo, Duterte. Walang happy birthday, hindi matatapos yan. Walang gusto mong kumawin na happy birthday. Duterte sinisigaw nila, eh. Pakinggan po ninyo, ha. Hoy, Bongbong Marcos! Ilang taong gulang ka na? Oh, ilang taong gulang ka na, Bongbong Marcos? Masaya ka ba sa birthday mo? Wala ba yung duran-duran? Walang duran-duran ngayon? Oh, kailangan pabili ka ng maraming pulburon. Yung peanut flavor, yung cashew, yung vanilla, strawberry, tsaka Coke. Yung Coke, kung zero, kung meron kang diabetes. Yung Coke zero, para hindi tumaas ang blood sugar mo. Pabili kang pulburon, dyan may Gold Deluxe, hindi masarap ang pulburon dyan. Bili ka dyan. Ma-pronounce yung pangalan mo, eh. Hindi matatapos yan. Wala po, kahit pilitin mo sila, umawit ng happy birthday, Bongbong Marcos, sinisigaw po ng mga tao, Duterte. Pinipilit nyo silang umawit ng happy birthday. Ba't pinipilit? Gusto mo, awitan ko ng happy birthday si Bongbong Marcos, eh.
Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pulburon, sa akin ang pulburon. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabangag kang muli. O, di ba gano'n? Gano'n lang yun, ang pag-awit. Pinapahirap ninyo eh. Bago po tayo magtapos, isa pa to. batiin natin ang ating Pangulo ng maligayang kaarawan. Kantahan po natin ang ating Pangulo. Sabay-sabay po natin kantahan. Yung masaya. Happy birthday. Oh, yung masaya daw. Yung masaya daw. Yung masaya. Ulitin natin. Yung masaya. Hindi yung malungkot. Yung masaya. Magtapos, batiin natin ang ating Pangulo ng maligayang kaarawan. Kantahan po natin. Puntahan mo. Batiin mo. Ba't sinasama mo kami magbati sa kanya? Ikaw na lang mag-isang batiin mo. Batiin mo si mo, happy birthday to you. Huwag mo na kaming isali sa pagbati mo sa kanya. Batiin mo, punta mo doon, batiin mo. Magtapos, batiin natin ang ating Pangulo ng maligayang. Ikaw na lang mag-isang magbati sa kanya eh. Ba't sinasama mo pa yung mga tao dyan? Puntahan mo, batiin mo. Magtapos, batiin natin ang ating Pangulo ng maligayang kaarawan. Kantahan po natin ang ating Pangulo. Sabay-sabay po natin kantahan. Sabay-sabay. Yung masaya. Yung masaya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Wala. Happy birthday to you. Wala. Nagse-cellphone lang sila. Ayaw nilang kumanta ng happy birthday kay Bangag. Tignan nyo ah. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, maraming salamat at magandang araw. Malacanang press con, magandang araw. Walang yaka, Krililing. Hindi, sinulit ko lang po to. Nag-react na ako dito eh. Kaya sabi niya, yung masaya, yung masaya. Yung masaya, yung masaya. Uwitan natin yung masaya. Walang gustong umawit ng happy birthday kay Bongbong Marcos. Alam mo, Bongbong Marcos, kailan ka aawitan ng happy birthday ng mga tao? Kapag nag-resign ka, aawitan ka nilang happy birthday. Walang yaka, Bongbong Marcos. Anong ginawa mo sa loob na maging 3 taon, Bongbong Marcos? Anong ginawa mo? Ngayon, nag-iimbestiga ka, wala kang nagawa. Hinahanap mo yung mga flood control, hindi mo makita. Eh kung ano-anong ginagawa ninyong, paano kayo, yung duran-duran kasi kayo eh. Puro kayo mga pa-PR, kasama mo alam nyo, naawa din ako kay Tory. Pagkatapos gawing uto-uto, may kaso pa. O yan o, tingnan ninyo ang presidente Alright. Hindi adik yan, hindi ako naniniwala ng adik yan. Hindi ako naniniwala ng adik yan, presidente ko yan eh. Hindi ako naniniwala ng adik yan, hindi nagkokokain yan. Wala, hindi adik yan. Ano yun? Ito mga kareaksyon kayo, ito po yung tinatago na hindi gaanong ipinalabas sa mainstream media na nakalkal ko mga kareaksyon. Kung saan dito po mga kareaksyon na contempt itong si Bryce. Mag-react po tayo dito mga kareaksyon na yung mga nakapanood na mag-comment po kayo sa comment section. Yung hindi pa nakapanood, panoorin po natin ang mga kareaksyon. Itong video na to, ito po yung tag po mga kareaksyon na kung saan, mga kareaksyon, na kung saan talagang bago natin panoorin yung kay Bryce, ito muna mga kareaksyon, ito muna. This is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kodita ang gusto naming mangyari. Hindi din po mutiny. Kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve
the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder, it is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last 3 budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamkam sa kaban ng bayan, ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas, at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik, sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor, yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang pangalawa, there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago kagaya ng ginagawa ngayon nila Saldico. Iyan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan. People power na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali pong lahat ng ito kung dumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the armed forces be their call of conscience. Ano po yun? That the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the Commander-in-Chief that will render Marcos inutile, and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then huhulihin natin si Marcos, si Romualdez at sila Saldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at dinambong na kayamanan. Sir? Ito pa po mga ka-reaction ha. Panoorin po natin ito mga ka-reaction. Ito, maganda to. Maganda po ito. Asan ba yun? Ito po mga ka-reaction. Maganda to mga ka-reaction. Mag-react po tayo dito. Ito. Oh, ito ha. Panoorin po natin ito mga ka-reaction. Ito. Oh, nakita po ninyo yun? Hindi nyo nakita. Ulitin ko. Nagalit po si Tito Soto dyan. Sumagot. Ito yung sagot niya. Bakit hindi ako pinuntahan sa opisina ko? Bakit sa floor ka tumira ng ganon? Sinong audience mo? Unang tira pa lang yan ni Marcoleta, huwag kang mag-alala. Unang tira pa lang yan ni Senator Marcoleta sa'yo. Una pa lang yan, Brad. Umanda ka. Marami pa yan. Ipapakita ni Senator Marcoleta na ikaw ay walang utak. Ikaw ay hindi abogado. O doon pa lang binalagbag ka na niya. Unang banat pa lang yun. Hindi mo na alam kung anong sasagot mo eh. Kailangan pang umingi ng recess yung majority leader mo. Unang banat niya sa'yo. Ba't mo binigay yung witness natin na contempt dito? Ba't mo hindi binalik sa Senado? Ikaw ba yung Blue Ribbon Committee? Wala, Brad. Talo ka dyan. Lilitaw ang kabubuhan mo. Tito Soto, asan yung Pepsi ko? Masarap yung Pepsi. Pepsi ko. Sarap. Ay mga ka-reaksyon, walang hindi sumasayad. Ito mga ka-reaksyon, ito ba? Ito. Yan, di ba? Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Talaga lumilitaw ang pagkakomedyante ni Wambol University Scholar. Baka bintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM. Tuta na ako. Hindi ko sinabing tuta ka, Brad. Alam mo kung sino nagsabing tuta ka? Alam mo kung sino nagsabing tuta ka? Ikaw! Wala kami sinasabing tuta ka. Sinabi namin, hawak ka sa leeg. Ulitin natin ha.
Hindi ba nila naisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM? Tuta na ako? Alam mo yung reasoning ni Tito Soto? Yung reasoning niya? Reasoning ng isang high school. Reasoning ng isang high school o elementary. Magmumukha kang kindergarten kay Marcoleta. Oy, Tito Soto. Huwag kang pabibo-bibo kay Marcoleta. Nako. Tuturuan ka niya ng Law 101. Oh. How to talk as like a lawyer. Oh, yun. Tuturuan ka ni Marcoleta. Nako. Alam po ninyo, pag nakikita ni Tito Soto si Marcoleta, yung yag balls ni Tito Soto umakit sa leeg dito, sa tenga. O baka nawawala na yung yag balls niya. Nagdidisappear. Nakita ba lang niya si Marcoleta? Putangin ang ito. Nandito na naman sa harapan ko. Walang yung Marcoleta niya ng 6 na taon. Kasama ko yan. Kumantakin mo, malay mo, si Marcoleta ang papalit sa'yo. 2028, pag-upo ni VP Sara Duterte, si Marcoleta ang papalit sa'yo. Huwag kang mag-alala, Tito Soto. 15 lang yung bata mo. Pag may bumaligtad na 4 dyan, todas ka. Di ba merong merong todas, merong silang palabas, todas. Naalala ko, matanda na kasi ako eh. Matanda na ako, naalala ko yung show nila yun. Oh. Meron silang ganun. Ito. Oh, di ba? Hindi ba? Ito. Nagsalita si E.B. Jugalbot. Ang nakikita ko ito. Si One Ball, tuta ni Tamba. Si Tamba, tuta ni Bangag. Si Bangag, tuta ng Kano. Malupit din to si Sir, si Sir E.B. Jugalbot. Di ba? Malupit din to di ba? Oh, yan di ba? Kaya mga kareaksyon, nakikita po natin dito. Ito ang sinasabi kong dapat natin panoorin, mga kareaksyon. Ito po sinasabi kong dapat natin panoorin. Kung paano nakita ang galing ni Senator Marcoleta at dito rin nagdesisyon na palitan si Escudero para matanggal si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Dahil ang investigasyon ni Marcoleta papunta kay Tambaluslos, kay Bangag, tsaka kay Saldico, tsaka kay Palaka. Ayan po. Bago po tayo ayan po. Ito na. Ito na po. Ayan. Asan ba yun? Asan? Ito. Ito po mga kareaksyon. Ito. Yan. Ang nasa likod po nito ay yung mga nasa loob po. Kaya natakot po kami na... Sa loob ng ano? Ng DPWH po, Your Honor. Naku, tinatakot daw po si Sir, yung manghuhula, tinatakot. Ito mga reaction nito medyo inarang Medyo inarang ito Nakalkal ko itong video na ito. Tinatakot daw. Sino kayang tumatakot kay Wawaw? Wawaw Builder po yan, mga reaction. Tinatakot si Wawaw Builder. So, mga opisyal ng DPWH. Opo, Your Honor. Dito po sa Bulacan, tama po ba? Tama po, Your Honor. At ilan po sa kanila nandito ngayon, tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Pwede mo ba sabihin na ito si Engineer Henry Alcantara, district engineer dati? Ito naman si paring Erwin Erwitz na Yupaktul po. Si Alcantara talaga, ulitin natin si Alcantara talaga, trip niya, At ilan po sa kanila nandito ngayon, tama po ba? Opo, Your Honor. Okay. Pwede mo ba sabihin na ito si Engineer Henry Alcantara, district engineer dati? Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Sabi niya, si Alcantara ba? Hindi po, Your Honor. Sino kaya? Sino kaya nananakot sa kanila? Sino kaya nagtetret sa kanila? Hindi pala si Alcantara pinipilit mo Eric Sylvester Tuplok si Alcantara, hindi pala si Alcantara District engineer dati, tama po ba? Hindi po, Your Honor. Ang nasabi po sa akin ni Sally po ay yung Chief. Sino Chief? Chief Bryce daw po. Chief Bryce. Ayun, si Bryce. Bryce, are you here? Okay, ikaw, ayan na pala, nagkakalimunawa na tayo. Bryce, totoo ba na ginagamit itong lisensya ni Wawaw para sa mga ghost project? Sa pilitan? Remember, you're under oath. Magsalita ka, makukontem din naman yan
Your Honor, lahat po ng sinasabi nila ay inutos lang po sa akin ng aking boss, Boss Henry Alcantara. So, nilaglag si Henry Alcantara, nagturuan. Ikaw kasi sinabi mo ikaw yung nagsabi utusan ka lang ni Henry Alcantara, pati ba lahat ng ito, yung pagkukuha ng mga lisensya, etc. Tama po. Palagay ko makaka-reaction itong si Bryce. Palagay ko yung yung liar, yung anong tawag doon, yung pathological liar. Pathological liar, kaibigan na rin doon eh. Pathological liar siguro to. Tanong lang, mag-comment nga po sa comment section kung naniniwala kayong pathological liar ang batang to. Hindi ko po kausap, wala po akong Hindi, yung anong sinasabi sa iyo ni District Engineer Alcantara? Paano? Anong utos? Actually, lahat po ng iutos niya, ginagawa ko po. I mean, give us an example, anong utos? Utos mangolekta, utos na maningil ng proyekto, anong utos? Utos na gumawa ng ghost project? Yung pagkuha po ng pera kay Sally, kay SYMS po. Kay Sims. Ilang beses ka na nakakuha ng pera kay Sims? Actually, hindi naman po personal na ako kumuha. Dinala lang po dun sa office ko. Doon din po pinakuha ni Boss Henry. Magkano yung binigay sa'yo at ilang beses nagbigay si Sims? Hindi ko po matandaan ko ilan po ang yung eksaktong po ilang beses po, Your Honor. Ballpark, magkano na nakukuha ninyo kay Sims bilang lagay? Yung lagay hindi ko po... Hindi, magkano na nakukuha ninyong, let me rephrase that, magkano na ang naabot sa inyo ng Sims para kay Alcantara? Your Honor, sa totoo, hindi ko po alam kasi kapag po dinadala nila yan, nakabox, nakasarado po. Alam, magkano naman hindi ka binibigyan ni Alcantara? Hindi ka inaabutan mo lang kahit barya? Wala po, Your Honor. Basta nakabox po, dinala po doon. Gaano kalaki yung bag? Box po. Gaano kalaki? Ang nakikita ko po, mga box po ng mga noodles. Gaano nga kalaki yung box? Mga ganyan po kalaki. Abay, malaki-laki Malaki po. Mga 20 million. Anyway, Ade Bryce, okay? Hindi ka man lang hinahatian. Ikaw, hindi ka ba dumidiretso sa mga kontraktor? Hindi po. Saan mo nakukuha yung mga pangsugal ninyo ni Alcantara? Binibigyan ka lang ba ni Alcantara magkakasino? Dahil nung last time, ikaw naman nilaglag niya. Nagkakasino raw kayong pareho. Your Honor, totoo po yun. Nakakapunta lang po ako ng kasino pag inaaya niya po ako. Sinasama po. Okay, lang po. Magkano pinapatalo ninyo? Your Honor, ang nangyayari po kasi, pag nagpupunta po kami ng kasino, siya lang po ang may dala ng pera. Wala po kaming dalang pera. Pera niya po ang ginagamit, binibigay niya sa amin para po maglaro. Ngayon po, pagka po naglaro at nanalo, sa kanya po binibigyan niya po kami ng balato. Pag po natalo, sa kanya po, pera niya po. Magkano ang dala-dala ninyo? Kung alam mo, magkano yung dala-dala ninyong pera? Ilang bag? Your Honor, alam ko lang po may isang bag pero hindi ko po alam kung magkano po ang laman. Magkano ang tayaan ninyo? Magkano ang pag nakikita mo siya? I'm sure katabi mo, magkano ang taya niya? Hindi ko po matandaan. Totoo po yung sinabi niya na hindi po kami magkasama sa mesa pagka po naglalaro. Alright. Well, isa pa akong katanungan, Mr. Chair. Ibig mo sabihin, wala ka nakukuha sa mga kontraktor? Wala po, Your Honor. Saan nakuha? Paano ka nakabili ng Urus? Na Lamborghini na Urus? Your Honor, sa totoo po yan po ginawang panghanap buhay po. I mean, yung misis ko po, tsaka ako may konting naging pera, nag-share po para makabili doon. Dapat nagpaturo ka magsinungaling kay Bongbong Marcos, Brad. Si Bongbong Marcos medyo epektibo siya magsinungaling eh. Marami siya nabubudol eh. Ikaw masyadong alatado eh. Alatado yung lahat ng mga mo. Binibigay niya, hindi ko alam, magkano, hindi niya ako binibigyan. Yung para po doon sa buy and sell, ang nangapital po talaga dyan is yung kapatid ko. Kaya lang po nakapangalan sa asawa ko dahil meron po kaming share ng pera doon.
I have no further questions, Your Honor. Baka may mga Mr. Chairman. katanungan yung kasamahan natin. Mr. Chairman, just to continue with Mr. Bryce. Sandali lang. Sa mga pinagtatanong po kanina ng mga contractors, kung kagaya po ng mga diskaya, kayo po ay nagbibigay din ng porsyento, sumagot po kayong lahat na hindi. Parang lumilitaw po ay yung mga diskaya lang ang nagbibigay ng porsyento at kayo pong lahat ay hindi. Sa palagay po ba ninyo ay kapanipaniwala po yung sagot ninyo? So, wala pong sumasagot. Palagay ko sila din hindi naniniwala sa kanilang mga isinagot kay Senator Erwin. Senator, kailangan po nating magmadali ng konti kasi para makapag-take advantage po tayo sa presence ng ating Secretary of DBM. Marami pong tatanong tayo sa kanya. Mr. Chairman, at tutuloy ko lang po yung questioning ni Senator Tulfo kay Engineer Hernandez. Magkano ang sweldo ng Assistant District Engineer? Nasa 70,000 po monthly. Okay, 70,000. Pero yung mga nakasulat, nakaregister sa mga pangalan mo na sasakyan, ano-ano yung mga yon? Meron po akong Toyota. Tsaka mga motor. Toyota Supra po, tsaka po yung Challenger po, Dodge. Magkano ang Toyota Supra? Nung time na 4 million po. Magkano ang Dodge Challenger? 7 million po. Meron ka ring mga motor, di ba? Ay, yung motor po, buy and sell po. Ano yun? Bali, yung kapatid ko na nagba-buy and sell po. Di, mga nasa pangalan mo. Hindi ko po matandaan, Your Honor. Meron kang Ducati, 2022 Ducati. I'm sure alam ni Senator JB to dahil mahilig to mag-rider. No? Worth 2.1 million. Meron ka ring BMW R1250 worth 1.2 million. And then, ang asawa mo, meron rin, nabanggit na ni Senator Tulfo, meron ring Lamborghini Urus Performante. Tama ba? Magkano yung Urus? Your Honor, ang alam ko lang po, naging share dun is nasa 5 million pesos po. Well, yung presyo niya po talaga, hindi ko po alam kung magkano po. Kasi base, pina-cost out namin to sa customs. Pagbayad ang taxes, ang Lamborghini Urus is 30 million. Ang Toyota Supra is about 10.8 million. Ang Dodge, nasa mga 9.2 million. So kung may sweldo kang 70,000 a month, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Your Honor, yung pong Lamborghini Urus is may share po doon, nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako para gawin pong konting hanap buhay. Para ano trabaho ng asawa mo? With all due respect to Senator Sherwin, ano trabaho ng asawa mo? Dati po siyang nasa GSIS. Magkano ang sweldo niya? Hindi ko po alam, Your Honor. So, magkano yung Lamborghini? 30 million? Ang balita ko, pumunta ka rin sa tindahan ng kotse. Tinuro lang na asawa mo, ito gusto ko, binili mo kaagad cash. Hindi po totoo yun, Your Honor. Magkano pinapatalo mo sa casino? With all due respect, Senator Sherwin. Sa pera ko po, wala po akong pinapatalo, Your Honor. Ano alias ang ginagamit mo sa casino? Nagpunta po kami isinama po ako ni Ano Boss. ang pangalan na ginagamit mo sa casino? Your Honor, sasagutin ko po ng binigyan lang po kami ng membership number. Yun I po am asking you, what is your alias? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. To be honest po, Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. What is your name? Anong ginagamit mong alias? Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Membership number po ang binigay sa akin ni Boss Henry. Huwag ka magsisungaling. Di ba ikaw to? I believe po, Your Honor. I believe. Ay, anong pangalan nakalagay rito? No page, pakita mo.
Basahin mo. Your Honor, nakalagay po dito Marvin de Guzman. Oh, ba't hindi mo alam? Your Honor, pag sinasama po ako pagka po sa casino, wala po kaming daladalang membership card. Paano lumitaw to? Totoo po yung sinasabi ko, Your Honor, wala po kaming Paano nga lumitaw yung ID? Anong totoo sinasabi mo? Sisinungaling nga. Hindi mo nga alam kung ano pangalan ng alias mo. Ito, liwaliwanag oh. Ang binibigay lang po sa amin para daw po makapaglaro mo kami kahit daw po yung membership number lang po. Hindi mo alam kung anong pangalan ng alias mo doon sa casino? Hindi po nila sinasabi. Okay, bakit ka na-ban sa Resort World? Bakit? Dati po, doon sinama... Una-una, saan ka naglalaro? Soler, Okada, Resort World, anong pang mga casino pinaglalaroan mo? Okada, hindi po kami nakarating doon. Okay, saan? Soler? Soler po. Magkano pinatalo mo dyan? Your Honor, hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano? Kanino pera? Pera gobyerno? Hindi po, pera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Totoo ba yun? Hindi po, Your Honor. Bakit ko naman po, kung pera ko po yun, bakit ko po pahiram sa kanya, pagagamit ko po sa kanya? Oo nga naman. Alam mo, give me a good reason why I should not cite you in contempt. Mr. Chair, dalawa na sila, pati si Alcantara, dahil sinungaling din eh. Pareho sila. Okay, give me a good reason. Because if your reason is unacceptable to all of us here present, we will be forced to cite you in contempt. Your Honor, okay lang po bang magkwento ako para medyo maliwanag po? Noong dati po kasi, mga 2023, ako po, pag sinasama po ako ni Boss Henry, si Engineer JP Mendoza, si Engineer RJ Domasig, saka Engineer Justin Nuevo, pagka po pumupunta kami noon sa Resorts World, nananalo po kami. Totoo po, nananalo po kami ng umabot po ng hundreds of millions sa casino. Pero nung kaya po kami naban, para hindi tayo magtagal, ang tinatanong kasi sa iyo ni Senator Jinggoy, bakit ka nagkaroon ng isang ID na ang pangalan ay De Guzman Marvin Santos? Ito ay in-issue sa iyo ng LTO. Paano mangyayari yun? Wala po kung ganyang ID, Your Honor. Basta pumunta lang po kami, sinama lang po kami. Ito nga yung ID mo in-issue ng LTO. Sa LTO law, criminal pa ito Hawak namin yung certification ng Okada, ang registered name mo ron, membership mo, Marvin Santos de Guzman. Kaya kapag hindi ka nagsabi ng totoo ngayon, ikaw ang kauna-unahang masasite in contempt at hindi ka makakauwi sa araw na ito. Your Honor, nagsasabi. Sabihin mo na yung totoo, sapagkat dito sa record namin, halimbawa, noong March 2025, Okada ito nanalo ka ng 6,653,500 pesos. April 1, natalo ka ng 25 million plus. May 2025, natalo ka ng 10 million. Ayun, June 2025, natalo ka ng 14,160,750. July 2025, nanalo ka ng 15,914,000. Ito recorded ito Kung hindi ka magtatapat, I will cite you in contempt. Your Honor, kanino mo kinukuha ang mga perang ginagasta mo? Your Honor, sinasabi niyo po is Okada po. Ano ba yung sasabihin ko? Ito nga, record nga ito Kanino nang gagaling ang perang ginagasta mo para magkasino ka? Gumagamit ka pa ng pangalan para hindi kayo mahalata. Halata na kayo Pati si Alcantara, ito ang ginagamit niyang pangalan, Joseph Castro Villegas. LTO issued license cards. Your Honor, kahit kailan po, wala po akong lisensyang ganyan. Wala. Basta sinama lang po. Nasa sayo kung hindi mo aaminin, ngunit itong perang ipinanalo mo at ipinatalo, katakataka kung paano mo nagamit ito. Paano ka nakakataya ng ganito at nananalo ka ng ganito karaming pera? Your Honor, ang natatandaan ko lang po, napunta po ako ng Okada is umattend lang po kami ng
ng convention. So hindi mo Naglaro, aaminin hindi po. na ikaw ay nanalo kahit na ito ay nasa record na ng Okada? Hindi ka aamin ito? Your Honor, hindi po talaga. Hindi po talaga. Hindi po totoo yan, Your Honor. Mr. Chair, can we just cite this individual Hernandez in contempt, Mr. Chair? Kasi malinaw pa sa sikat ng araw, nagsisinungaling na, may dokumento ka ba? Pwede mo magsinungaling ang LTO? Ikaw ay nagsisinungaling. Wag mong pilitin. Talagang hindi na. Sinasabi na nga namin ni Senator Jinggoy kay Chairman i-contempt ka na para wala pang tao yung kulungan namin sa ilalim. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Nandito po ako para makipag-cooperate po. Kung gusto mo makipag-cooperate, aminin mo na lang sapagkat ito yung sulat ng Okada sa akin mismo, dated September 5, 2025. Ako na nga ang nagbibigay sa iyo ng tsansa na sana umamin ka na sa kabila ng sinasabi ng makasama ko na pwede ka na naming i-contempt ngayon. Sinabi mo hindi ka nagpupunta sa Okada, di ba? Ang sabi ko po, napunta po ako sa Okada nung, ang huli ko po alala is yung parang Naglalaro May ka doon? po. Naglalaro ka doon? Was there an instance na naglaro ka doon? Ang alam ko po. No, answer me directly, please. Yes po. Oh. Yes, Your Honor. The documents that are in possession with Senator Marcoleta, these documents don't lie. Your Honor, pwede po ba akong ano? Kasi po, ang pinaliwanag po ni Honorable Marcoleta is ito daw pong last June, May, April is nandun po ako. Wala po ako doon. Hindi po ako napunta doon, Your Honor. Pero naglalaro ka doon. Doesn't matter. Nakapaglaro po ako isang beses. Tama ba yung sinasabi ni Chairman na nagpatalo ka ng ganong kalaki halaga? Record na yan. Galing sa casino. Ang sinasabi ko sa iyo ay base sa record ng Casino Okada. Hindi namin invento ito. Kaya kung hindi mo aminin ito, mapipilitan ako pag may nag-motion dito na kasama ko at merong nag-second demotion, you will be cited in contempt. At alam mo ang magiging epekto nito. I second the motion of Senator Erwin Tulfo. Is there already a motion? I did, Mr. Chair. There is a motion to cite anong pangalan na dito? Bryce Hernandez, a.k.a. Marvin Santos de Guzman, in contempt. And seconded by Senator Jinggoy. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. Committee cites in contempt Bryce de Guzman, a.k.a. Marvin Santos de Guzman, in contempt. Mr. Chair? Nako. Ang problema po kasi sa kanya, meron ng dokumento. Meron ng dokumento, nagsisinungaling pa. Malinaw na malinaw po yung mga dokumento, nagsisinungaling pa. Kaya dito mga karyasong gustong gamitin po ng Congress, ng Kamara o sa Congress, ng TRICOM, itong si Marvin, dahil nga mga karyason, nakita po niyo pa siya magsinungaling. May dokumento na sa harapan niya. Nagsisinungaling pa rin. Mga karyason, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa ating napaganda reaction video nito. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating mga video. Shukran, God bless you all. Duterte! 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 Duterte!